dinidinggin ng presidente ang inyong mga opinyon, magbibitiw na po ang Presidente Marcos dahil ayaw nyo na sa kanya. Ha? Yan po ang talagang dikta ng demokrasya. Kapag sinusuka na, magre-resign na. Kung ako sa kanya, talaga magre-resign na ako eh. Kasi parang disservice na to the nation na magpatuloy ka na ayaw na talaga sa'yo ng taong bayan. Bakit ka pa magpupumilit? At malinaw naman na wala siyang solusyong pwedeng maibigay sa mga problema ng bayan dahil kinakailangan muna niyang lutasin yung problema niya sa kanyang sarili, yung kanyang pagiging adik. Kinakailangan muna siya magpagaling para magkaroon siya ng solusyon para sa ibang tao. Basa nyo na po ba ang iba't ibang mga opinyon ng mga maestrado po ng Supreme Court patungkol nga po dito sa kanilang desisyon? At ano bang masasabi nyo po? Nabasa ko na po, no, at ang malinaw doon sa iba't ibang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila dinesisyonan sa merito yung mga issue na dinigin namin sa hukuman. No? Isa po kasi sa petisyon doon ay hawak ko yung petisyon ni Congressman Duterte. No? At ang mga issues na re-resolbahan pa lang ng Korte ay kung meron pa ba talagang obligasyon na makipagtulungan tayo sa ICC at kung po pwede ba na maka-aresto ng isang akusado sa bisa na isang ICC warrant na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Hindi pa po yan sinagot ng hukuman. Ang tanging sagot lang ng hukuman, meron bang karapatan na malalabag si Senator Bato na kapag hindi nag-issue ng TRO ang takukuman at kung walang TRO magkakaroon ng irreparable injury. At ang naging opinyon ng karamihan ng ating mga hukom ay walang ganyang karapatan na malalabag kasi nga nung sinampa yung petisyon na yan, yung additional allegations in support of TRO na yan, ay nagkaroon ng deklarasyon ang Senado na bibigyan ng protective custody si Senator Bato. So lumalabas dun sa main desisyon ng ponente na dahil meron ng protection na binigay ang Senado kay Senator Bato, hindi na niya kinakailangan ng TRO. Pero sa tingin ko, hindi kasi na-include doon sa petisyon yung putukan na nangyari, no? Na talaga magkakaroon ng irreparable injury dahil po pwede magkaroon ng patayan. No? Mabuti na lang walang patayan nangyari dyan sa pagkakataon na yon. Pero yun nga po, no? Limitado kasi tayo sa aligasyon ng motion at hindi tayo po pwede lumabas doon sa allegation ng motion kahit ano pang mangyari. No? Miski nakikita pa ng mga justices yung mga nangyari sa telebisyon, pag hindi nakasaad yan sa motion, hindi bibigyan ng pansin. Opo. Yung botohan na halos hati yung Korte Suprema dito sa kanilang desisyon, ano yung implikasyon po nito, Attorney? Well, hindi kasi napakita ni Bato na meron talaga siyang malalabag na karapatan. Kaya hindi siya nakakuha ng TRO. Pero ibig sabihin yan, talagang pati sa merito, magiging malapit din ang botohan. Hindi rin magiging unanimous. Mapapansin natin na bagamat yung decision mismo ng ponente nagsasabi na wala lang nakitang karapatan na malalabag kaya hindi sila nag-issue ng TRO, meron din mga separate o yung hiwalay na mga opinion na nagsasabi nga na ina-address na yung issue no, ng merito. For instance, yung Justice Kagiwa, walang karapatan ng isang pugante na wanted ng ICC na humingi ng kahit ng remedyo sa hukuman. O may ganyang sinabi si Justice Kagiwa. Meron din isang justice na nagsabi na meron tayong obligasyon na makipagtulungan na, no? Sa ICC dahil tayo naging miyembro ng ICC na yan ay nasa merito na ng kaso. No? So makikita natin na kung ano man ang magiging desisyon sa merito, hindi tayo sigurado kung ano maging mayorya. No? Pero ako, dahil ang isa namang kondisyon para magkaroon ng jurisdiction ng ICC, ang lokal na hukuman ay hindi gumagana or hindi pumapayag na gumana, siguro naman walang kahit sinong maestrado sa Korte Suprema ang aamin na ganyang kakulangan ng ating mga lokal na hukuman. No? So umaasa pa rin ako ng pabor na desisyon na walang basihan ang pagpapadala sa kahit anong Pilipino ngayon sa ICC dahil para deklaran nila na wala ngang balakid para makapunta sa ICC mga Pilipino, kinakailangan sila ay magsabi na hindi gumagana ang lokal na hukuman. At kung ikaw naman ay maestrado ng Supreme Court, ba't mo naman sasabihin yan? May isa sa mga maestrado, Attorney, na nagsasabing unconstitutional itong Section 17 ng RA 985. Tingin nyo po, napapanahon na rin na talagang lubos na questionin itong section lang po ng batas na ito? Well, kasi hindi siya unconstitutional in the sense na hindi naman contemplated na yung warrant of arrest is self-executory. Kasi yung Rome Statute mismo nagsasabi na yung issue ng kooperasyon at issue ng pagsisilbi ng warrant of arrest
ang applicable law dyan ay ang lokal na mga batas, hindi naman ang Rome Statute of the ICC. Kaya nga tingin ko mali yung perspektibo ng mahistradong yon kasi in the first place, hindi po pwedeng maging unconstitutional yan dahil yan ay dapat basahin kasama ng Philippine Constitution dahil ang masusunod nga ay ang Saligang Batas ng Pilipinas at mga lokal na batas ng Pilipinas kasama na yung recent rules on extradition na na-promulgate ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, attorney, dapat antayin muna ng mga law enforcement agencies yung pinal na desisyon ng Korte Suprema sa iba pang mga, yung main na petisyon bago isilbi o bago muna gumawa ng hakbang sa pagsisilbi ng ICC warrant? Yan ang mensahe ng mga maestrado sa Korte Suprema nung paulit-ulit nilang sinasabing maglalabas sila ng desisyon sa merito. No? Siguro lang ay marami mga separate opinions kaya nagtatagal. No? Pero mahigit isang taon na rin yan nakabinbin. No? Kasi Admar, sinampa namin yung mga petisyon na yan day after na nakidnap nga si Tatay Diggo papunta ng Dahig. No? So yung petisyon namin, sinampa namin 14 of March 2024. No? So talagang hinug na siya para siya ay marisolba ng hukuman. At lalong-lalo na sa mga panahong ito na meron pang ibang mga pagka-aresto na po pwedeng mangyari. Sa tingin ko, panahon na talaga para magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, dati po kayong presidential spokesman. Kung kayo po ang spokesman ngayon ni PBBM, anong sasabihin nyo na negative 15 po ang kanyang net satisfaction rating? Mga kababayan, dinidinggin ng Presidente ang inyong mga opinyon. Magbibitiw na po ang Presidente Marcos dahil ayaw nyo na sa kanya. Ha? Yan po ang talagang dikta ng demokrasya. Kapag sinusuka na, magre-resign na. Resignation po ba agad, Attorney? Negative 15 eh. Kasi, di ba, yung freezing point, mas lamang pa siya, Attorney. Negative 15 eh. Well, wag naman natin sabihin na siya ay magdikte dahil masama naman yan. No? Kaya mag-resign na lang siya. Opo, at posible po ba na mas lalala pa o mas babagsak po yung kanyang net satisfaction ratings sa issue po ni Senator Bato de la Rosa? May mga banta pa po ng mga ibang personalidad raw na kasama po sa warrant ng ICC. Do you think makakabuti ito sa imahe ng Pangulo? Ako, pupusta ako dito, MJ. Pupusta ako. Na paglabas ng Pulse Asia, mas malala pa yan sa negative 15. Baka nasa negative 20, negative 25 yan. Kasi itong SWS, ang may-ari niyan, si Dr. Mangahas, Dilawan. Yan ay kaalyado ngayon ng mga loyalista. Kaya mabait pa yan kay Marcos. Pero kung talagang patas na pollster yan, gaya ng Pulse Asia, negative 20 to 25 hanggang negative 30 ang magiging net trust rating ni Presidente sa kaparehong kapanahon. No? Sa tingin ko, bababa pa yan lalo kasi nga lalong mas mahirap ang buhay ngayon dahil nga sa putukan sa gitnang silangan, mahirap ng buhay bago pa magputukan, mas mahirap na ngayon ang buhay dahil sa putukan. Opo, ginawa po yung survey sa kalagitnaan po ng mga price increase regarding po doon sa epekto ng giyera sa Middle East. Do you think may political capital pa ang Pangulo, Attorney, dahil dito sa resulta ng SWS survey? Kung ako sa kanya, talaga magre-resign na ako eh. Kasi parang disservice na to the nation na magpatuloy ka na ayaw na talaga sa iyo ng taong bayan. Bakit ka pa magpupumilit? At malinaw naman na wala siyang solusyong pwedeng maibigay sa mga problema ng bayan dahil kinakailangan muna niyang lutasin yung problema niya sa kanyang sarili, yung kanyang pagiging adik. Kinakailangan muna siya magpagaling para magkaroon siya ng solusyon para sa ibang tao.